Nabuntag sa ato ang tanan. So, nanata sa chapter 22 sa Rizal Life. So, anong topic for today is all about the Rizal in the people. So, dito ay malalaman natin kung ano ang naging buhay o ano ang naging karanasan ni Rizal sa Dapitan. So, ready naman tanan? Yes! Okay, so, basahin na itong general overview. So, Rizal in Dapitan under the missionary. The jurisdictions for 4 years, practiced medicine, pursuing the scientific studies, continued his artistic and literary works while has knowledge of language, established a school for boys, promote a community development project, invented a wooden machine for making bricks and engaged in farming and commerce. So, kanina, audio review is matakas natin ni for today. Pero ang uban na niya date is this. So, when Rizal landed in Dapitan in July 1892 at 7 o'clock in evening, sa pag-abot daw ni Rizal sa Cebu is sinalubong siya ni Captain Delgras. So, si Captain Delgras ay isang Spanish officer nga nitabang kang Rizal o katong nitabang po siya katong time na nakulong si Rizal diri sa Dapitan. So diri nasugod ang life ni Rizal sa Dapitan as a Rizal. Okay. Beginning of Rizal in Dapitan. So diri na nasugod ang part ni Rizal. So the streamer Cebu which brought Rizal to Dapitan carried a letter from Father Pablo Pastel. So kinsa ni si Father Pablo Pastel? So kini daw si Father Pablo Pastel mo ni siya ang superior of Jesuits sa Pilipinas. Kinsa ni si Father Pastel? Superior Jesuit sa society sa Philippines. So and then from Father Pablo Pastel to Father Antonio Obak. So kinsa po ni si Father Antonio Obak? Si Father Antonio Obak is mo po ni siya ang Father Superior siya sa Jesuit Parish Priest sa Dapitan. So siya ang Parish Jesuit sa Dapitan. So karon, okay. In this letter, so na si Rizal gihawid na siya Rizal nagdala nga letter nga from Father Pablo Pastel. So mo ning gingon. And in this letter, Father Pastel informed Father Obak that Rizal could live in Paris Coven in the following condition. So dili daw pwede mo puyo si Rizal sa sa Paris Coven. Ang Paris Coven muli siya mga puy-anan sa bilang sa Pedro. Muli siya ang muli siya ang mga puy-anan sa Katolikong Romano. So before daw makapuyo daw si Rizal diri is na daw mga following conditions. So unsa may mga following condition? So muli siya the result basta ka din baliho. So everyone publicly concerning religion and make statements that were clearly pro-Spanish against revolution, that he performed the church rites and make a general his past life, that henceforth he conduct himself in an exemplary manner as a Spanish subject. Okay, so knowing sa kanyang mga conditions, si Rizal is wala din siya so hindi siya sumang-ayon kasi meron siyang panindigan sa panahon na iyon dahil hindi siya sang-ayon sa doctrine sa Catholic Church. So dili jud sa puan. So ang consequence ani kay okay, muna siya. Rizal did not agree with these conditions. Consequently, he lived in the house of the commandant. So, sa kulungan niya siya padulong. So, si Captain Carnicero, so kanino si Captain Carnicero is, kuha siya, the warden. So, murag na amigo niya si Rizal sa kadugay po nila ng uban. Amigo niya si Rizal, ug nahibaw siya sa kinaiya ni Rizal na isa po buutan pud siya so murag nag-uban sila na magdungan na sila og kaon, magdungan na pud sila og kanang lakaw so this kang asa. So diri apod natan gitagaan pud ni Carnicero si Rizal nga permission na makagawas sulod sa kulungan. Kay na naman siya trust kay Rizal nga dili siya mo takas. So gitagaan niya og kuan si Rizal nga makagawas sulod.
So, muna to ang beginning of result. Beginning na sa, okay. Wins in Manila Lottery. So, and in September 20, tuminaw ka mo ano? At September 21, 1892, the sleepy town of Dapitan burst in hectic excitement to the mailboat of Butuan was approaching the town with the colored demons flying in the sea breeze. So ang mga tao dili is nagdali-dali og dagan kay abi nila na ang mga Spanish officers. So niadto sila sa mailboat nga ang win lottery is muna siya ang win lottery ticket is a number 9763. 9763. So nakadaog daw diri si Captain Carnicero o si Jose Rizal o si Francisco Equilar. So kani si Francisco Equilar isa rin siya ka-residente sa Dipolo, neighbor sa Dapitan. So ang ilang nadaog nga kwarta is 20,000. Then sa ilang tulog ibahin nila 6,200. So ang bahin ni Rizal is iyahang gibalato ayang itaganihang friends sa basa Hong Kong. Tapos ang 2,000 is gihatag niya siya papa, then ang 4,000 is for her investments katong investment para sa mga purchase, agriculture land o dito sa Talisay. So makatabi po na sa nakaroon ng Talisay. Pas-pas lang. Dili mo po ni siya yung boat. Dili na. Dili na ka sa Rizal Pastel Debate of Religion. So, okay. During the Hexal and the Pita long scholar debate with the Father Pastel and Rizal had issues. So nagsugod daw ni ilahang religious debate ni Father Pastel katong gitagaan og book gitagaan og book si Rizal nga title is Sarda mo siya nga book. So ang nakabutang daw dito is with advice that later Rizal should descend from his Vajaderas na wala ko doon ni Rizal ang viewing iyahang foolishness and viewing religious from praise of individual judgment and self-esteem. So di ba alam naman natin na hindi talaga, meron talaga si Rizal paninindigan at hindi siya naniniwala sa kung ano talaga yung patakaran ng Katolik dito. So si Father Pastor Pastor hindi talaga siya nawala ng pag-asa. Hindi talaga siya nawala ng pag-asa dahil lahat daw na nalalaman ni Rizal is misunderstanding lang daw niya o daw niya sa kung ano ang kanyang nalalaman tungkol daw sa Katolik kahit yes. So isa sa pinaka-interested daw nila na religious debate is true later. So mo ni siya ang mga date sa bilang pagpasahay og mga letters. So wala din sila nag-formal or wala din sila nag-face-to-face na debate. Through later ba din ang debate. So muni ka ang result ng mga date nga so September 1, 1892 to November 11, 1892 to January to April. So muni po ang Father Pastel. Replies dated to October 12, 1892, December 8, 18 so muni siya. So dapat interesado po din ang debate. Pero ilahang debate is wala nibot nga og conclusion. So wala jud na murag na sulbad ilahang debate. Pero ang isa sa pinaka-interested nila na debate is wala nila giwala ilahang friendship wala nila giwala ilahang friendship. So isa sa pinaka-nindot pud nga kuan. So ang isa pud sa pinaka-nindot pud nga ilang sa ilahang debate is naghinatagay pud sila og regalo sa patag-usa. So mo ni siya So mo ni siya. Pastel gave Rizal a copy of Imitations that Cristo by Fray Thomas Aquinas. Si Rizal, itagaan mo niya si Father of Juan, which had made Rizal continue hate us and celebrate the religious. Kaya siya mga statue, hinimo ni Kaugal, hinimo dyan ni Rizal para ihatag kang Father Pastel. Okay. So, diri na tayo sa Rizal challenges Frenchman to Ludwig. Okay. So, basahon ko lang dahil kay para mas madali. So, while Rizal was still in debating with the Father Pastel, so katudong time na naga-debate daw sila ni Father Pastel, at means to exchange the letter, he became involved in a quarrel with a French acquaintance sa Dapitan, si Mr. Juan Lardet. So, ang iyang quadrille is si Juan Lardet. Isa din siya ka businessman. This is a man purchased many lands with the lands of Rizal. It happened that sums of lands were the poor quality. So, karon si Lardet daw is nihatag siya og letter kang Antonio Miranda. Di ba, kailangan mo ni Antonio Miranda? Si Antonio Miranda is
friend ni Rizal sa Dapitan Merchant and Friend of Rizal muni siya. Tapos nakabutang sa kuan is dili daw siya katong daw ilang business daw ni Rizal, yung talk ni Rizal na business, dili daw siya ganahan sa katong pag-istoryahan ni Rizal about daw sa business. So sa paghibal so karon kay si Miranda is murag gihatag niya ang letter kang murag gisumbong po niya, murag gitagan po niya ang letter si Rizal, so nga katong hibawan niya kang larded. So si Rizal is nasuko na ano ang iyang ego, so na ano ang ego ni Rizal, so nagalit si Rizal. So ngayon is so karon kung murag nagkuan si Rizal, so iyahang gihagit og dowel si Juan Larded. So gihagit niya og dowel og sa pato mga kuan. So mali siya. So when Commander heard, so napaghibalo ni Commander of that incident, si Carnicero, napaghibalo ni Carnicero, gainan ito, gainan niya ang Frenchmans na mag-apologize to accept the challenge. Nang doon i-accept ang challenge kay si Rizal, naana siya nakaranasan sa fighting o sa tawag ini. Expresses so much absence kay gibaharan na niya ang kuandaan na dili daw siya madaog kung magkuan sila. So ingnan niya, the hidden commander advised the learned wrote Rizal in the French indented Dapitan March 30, 1893 in 11 apologize. So nag-apologize na lang siya kang Rizal sa iyahang gipangingon kang Rizal ato na time. So mura nang hitabo diri sa iyahang debate nito. So, di na ta Rizal, Father Chan. Sa asik ini siya, pero muna ni siyang butang para ka ng buod na kanya. So, muna ni siya si Rizal, favorite teachers. Muna ni siya ang favorite teacher nila, si Father Francisco de Paulo Sanchez. Muna ni siya. He was the only Spanish priest to defend Rizal Noli ni Angere in public. Estudio sobre la lingua Tagala. Study the Tagalog language. Father Francisco Rizal dedicated to his former beloved teacher. So, taas-taas ni siya, muna na siya sa okay, dili na ta. Okay na ba? Nasabot pa rin niya siya. Okay na. So, dili na ta sa angelic life in the Dapitan. So, dili daw nakitabo sa angelic life in the Dapitan is, muna si Rizal ni Puyok sa Talisay. Sa Talisay is, ang kalayo niya is 1 meter daw sa distance nila sa Dapitan. So diri ay nagbutang si Rizal og tulo ka balay daplin daw sa ilog, which is ang kaning balay, tapos katong mga balay daw sa estudyante, nakalimutan ko sa pangalan nato kuan sa balay sa mga demo niyang balay sa estudyante balay. So diri ani abot do iyang mama si Trinidad, si Maria Narcia, ng mga nephew si Lido, Sister Islo, si Mauricio and Rodisio. So, diya po iyang isulatan si Blumentritt sa kung unsa ang inahitabo or unsa ang nakuan diri sa unsay story o unsay kwanya diri sa Dapitan. Basahan niyo. Basahan ka ni Basahan. Ay dapat okay na, sabot naman sa so, Rizal, prayers. Oh. So, dito sa kuan doon, ako rin siya marila kung sa prayer spy. Is kato daw nga time, mamurag na siya sa time is grabe ka peaceful iyahang atong mga bihon. So, karon is niabot daw daw niabot nga spy. So, sa ilahang balay nga nagpaila nga si Pablo Mercado. Si Pablo Mercado isa siya ka-spy sa Paris Festival, murag spy sa Rizal nga ang tanan daw letter daw ni Rizal ay nagpaila pa din siya nga relatives daw siya ni Rizal diri kaya. So nagpaila siya nga relatives ni Rizal, tapos daghan pa siya diingon ato. Tapos karon is iyang gusto nga ato daw mga sulat ni Rizal is siya na lang daw magdala sa mga letters padulong sa Manila. So katong nga gabi is ipatuloy siya lang ni Rizal is kay nagulat-ulat. So Rizal is mura siya nagkuan siya oo nga. Mga kanabang nga gabi is nahibalo si Rizal nga spy po daw si Pablo Mercado. Tapos pagkalaunan, so murag nagkuan si Rizal sa iyaha is murag nagsaliksik og ayo is nahibaw-an nga kani daw si napailangan sa iyaha nga si Pablo Mercado is si Florencio Namanan. Sa isa din siya
is siya daw ay murag kuan daw siya o sa tawag din. Gisugo daw siya sa mga parish first ba nga mag-spy daw kang design. So yaha. So mo na ako report. Taas pa ni siya na pa kuan kang babi mabuti pero parang taas